We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome sa GMA Regional TV Live. Friday na gid mga kapuso, December 15 ug nagkaduol na ang Pasko. I'm sure kadaghanan ka nato busy na sa mga Christmas parties, pero ayaw kalimot ha ug karong kadlaw na magsugod ang Misa de Gallo, the very essence sa ato ang pagsaulog sa Pasko. Good morning, partner ni. Buntag, partner Mai. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso ug malipayong Pasko daan sa atong makaigsuon din sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Kumusta inyong adlaw tinuod TGIF ang mga kapuso? Andam na ba sa Misa de Gallo karong kadlawon? Doon na po yung mga simbang gabi may magsugod na sab karong gabi anticipated matawag nato. Siyam kaadlaw ni nga preparasyon nato mga Katoliko sa kasaulugan sa Pasko. Ug ato nakauban kaganiha partner may ato nakita ang video. Pasalamat ta paambit silang talento mga estudyante sa San Sebastian National High School Rondalia dito sa lungsod sa Sambuan. Nagpumol din sila grupo may nindot kayo ha. Ito silang ato makauban karong taw-taw nila mga teachers unsa ilang umol nga murag ipahibalik nila ang karang tradisyon. Tradisyon sa pagpanaygon. Mo kuno ning gitawag nga pastores. Di ba karon ang atong naandan sa pagpanaygon is kanta lang. So unsa man yun ning pastores kana mo ipasabot kanato sa mga magtutudlo sa San Sebastian National High School later on. Nakadaog sab ni sila sa kompetisyon sa lungsod mga kapuso, garbo gid nila sa Sambuan ug paambit sila alang kanato sa ilang talento mga kapuso. Sa mga kapuso, tutok lang. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug anya na ang mga nagunang balita. Moabot sa 28 ka mga simbahan, gym ug kapilya ang magpahigayon og Misa de Gallo diha sa Dakbayan sa Talisay. Kini aron kalikayan ang pagdasok sa mga tao ngadto sa pipila ka mga simbahan. Anang report ni Femari Dumabo. Kaya napalantawan ng magdasok sa mga manimbahay sa pagsugod sa Misa de Gallo. Hinungdan nga usa sa nasabutan ang padayong himuon nga mga santos nga misa sa mga kapilya og gym. Mato ni Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda, nga mismo mga pari sa 8 ka parokya ang nirekomendar ni ini atol sa gipahigayon nilang coordination meeting uban sa kapulisan, Talisay City Fire ug sa uban pang sektor. Dako sad ni siya namo og ikatabang sa traffic kunya mas makatabang po niya sa pag-manage sa atong traffic once nga ikatag ang mga misa. Kay kung ato lang siya magkonsisok sa usa ka dako nga simbahan, kuwangon ang area, kuwangon ang suod sa simbahan, so muna nga mapiktuhan na noon ang atong dagan sa traffic. Samtang usa ka lane sa tubangan sa St. Joseph Parish sa Barangay Tabunok ang sirad-an sa mga sakyanan. Samtang sa ulugon ng Misa de Gallo, hinuon ablihan na usab dayon human sa misa. Gikan sa 4 sa buntag hangtod pasado 5 sa buntag, sirado ang daan nga pa northbound. Ang pa southbound nga lane ang himuon nga two-way. Duha sa mga simbahan sa Dakbayan ang mopahigayon og anticipated mass sugod Biyernes sa gabii. Nakalerto na usabang ubang mga ahensya sa gobyerno ug mga force multipliers pagsiguro sa seguridad sa tanan. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live. Laing disgrasya ang nahitabo sa Cebu South Coastal Road haduol sa Talisay City Fishport diha sa may barangay San Roque. Nalambigit sa aksidente ang usa ka SUV nga gimaneho sa usa ka abogado nga gikan sa Dakbayan sa Mandaue ug padung untang mutambong sa husay sa korte diha sa Dakbayan sa Talisay. Sa pasiunang investigasyon, nasuta sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Toda nga gigong nakatagpilaw ang abogado samtang nagmaneho sa SUV.
Hinungdan nga wa niya mabantayi ngang iyang sakyanan padung na ngadto sa Center Island. Tungod sa impact sa pagkaigo ngadto sa Center Island, niambak ang SUV og milahos sa pikas nga parte sa daan ug mibanggang SUV ngadto sa pick-up nga iya sa Carcar City Government nga padung unta sa dakbayan sa Subo. Tungod sa impact, nalimbuad ang SUV ug naangol ang abogado nga nadala na sa tambalanan. Ang disgrasya misangpot sa pagkahuot sa dagat sa trapiko sulod sa mga 30 minutos hinunatabangan sa mga personnel sa taga City Toda ug Talisay Police aron mapabarog ang SUV ug madala kini sa Daplin. Lalaking nang lungkab sa usa ka pawn shop sa N. Bacalso Avenue ning dakbayan sa Subo nadakpan sa kapulisan human na trap sulod sa establishmento. Anong report ni Alan Domingo. Nalibutan sa masakop sa SWAT o ubang unit sa Station 10 Cebu City Police Office kini usa ka pawn shop. Nasuta nga rapa sa sulod ang lalaking nang lungkab kinsa nakakuha usab og armas sa sulod sa pawn shop ug duna usay dalang granada. Gila ang lalaking si Juanito Delvo, 25 anyos, nga miangkon usab sa krimen. Alas 3 sa kadlawon pang misod sa pawn shop. Nasaghiran kuno niya ang butang sa sud ug ang koneksyon sa tubig nga mibuhagay nga maoy nakadapit sa pagtagad sa mga tao sa kasikbit nga tindahan nga maoy nitaho sa kapulisan. Ngayon kung kasaylo, nabuhat mo na ako na. Maro na sir. Nilagubo ang suod, ni ko di naman gini ron mga mananap or tao naman gid ron. Kusog man kayong kasikas ba? Gidugang sa suspect nga nakakursunada siyang sudlo ng pawn shop human usab siya nakagamit og illegal drugs diadtong higayuna. Wa mo luwat og pamahayag ang tagdumala sa pawn shop mahitungod sa hitabo. Na-recover sa kapulisan ang mukapin sa 5,000 pesos gikan sa dinakpan. Gidayeg sa Cebu City Police Office ang dali nga kasulbaran sa robbery incident sa syudad. Samtang may pahinumdom ang Cebu City Police Office sa mga tao, lakip na ang media nga likayan ang mag-live streaming sa social media sa nagpadayon nga operasyon kay buhaton og peligro og posibleng makabulilyaso sa operasyon. Ongoing ang tactical move sa ato ang mga tao, dili gyud na siya pwede i-live na to, i-cover ninyo. Ha? Reminder lang ako, especially sa ato sa atong mga friends sa media. Yes. No? Dili na gyud ninyo pwede i-live. And then, dili gid mo pwede dapat magpaduol within the crime scene. Like, for example, kung nimbuto tong granada ganina, o nagpusil to siya, nag-indiscriminate firing to siya, o kamo ang naigo. Police na pod, kay wala na-secure ang area. At least, ang mga responder na mo, naka-vest, kamo wala. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Nanumpa og mulingkod na sa katungdanan ang napili nga kapitan sa barangay Magikay sa Mandaue City. Sukad sa eleksyon ni atong Oktubre, wa pa kini na proklamar tungod sa order sa Commission on Elections. Ani ang report. Please raise your right hand. Pinasikad sa order sa COMELEC First Division, daling nag-reconvene ang Barangay Board of Canvassers. Kahinumduman ni atong barangay elections, gipugngan una ang proklamasyon ni Eduardo Gomera kun kini mudaogman. May mga petisyon nga gipasaka batok kaniya sama sa pagpakansila sa kandidatura ug pagpa-disqualify kaniya. Apan sa bag-ong kamanduan sa COMELEC, aron dili maapektuhan ang basic services, gilibkas ang nahaunang order. Human maproklamar ug aron siya makalingkod na, si Gomera nanumpa na sa katungdanan. Atubangan kini kang Lone District Representative Lollipop Uwano Dizon. Na-re-elect si Gomera sa maong posisyon nga mapasalamaton sa desisyon sa COMELEC. Kaning mga pagsuway, no, pag maamili kada tao na mga pagsuway, at least nalabngan na to. Ako kayo itong kalipay nga lift na gyud ang iyang suspension sa proclamation. Kaya actually, siya man gyud ang angay gyud nga molingkod nga kapitan nato diya sa barangay Magikay. Kaya actually, overwhelming nga iyang pagdaog. Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Sa mga nagplanong mulaag karong weekend, mag-andam ug magmatngon kita mga kapuso kay usa ka potensyal nga bagyo ang musud sa Philippine Area of Responsibility. Nasigpatan sa pag-asa ang usa ka low pressure area sa gilayon nga 1,595 kilometers sa silangang bahin sa southeastern Mindanao. Ugma posible kining mosulod sa Philippine Area of Responsibility ug aduda kini tsansa nga mamahimong bagyo. Kung mahimo kining bagyo, pagatawgon kini og bagyong kabayan.
Karong Domingo, posibleng uwanon ang Visayas ug Mindanao. Sa pagkaron, wa pay epekto ang maong LPA dinhi sa nasod. Apan amihan gihapon ang nagpasulabi sa Northern ug Central Luzon samtang Easterlies ang nakaapekto sa nasod. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, uwanon ang ubang lugar sa Leyte provinces karong buntaga. Ug karong hapon, posibleng uwanon ang ubang bahin sa Samar provinces. Samtang makasinati ug maayong dagan sa panahon ang ubang bahin sa Central ug Eastern Visayas. Mga food delivery riders naghugpong og miduso sa Magna Carta alang sa ilang sektor. Panawagan nila, dunggon ang ilang mga hangyo ug dili pasagdan ang ilang mga kaubanan. Ani ang report. Nagkatapok og naghimo og unity ride ang mga food delivery riders dinhi sa Sugbo. Gikan sila sa lain-lain nga mga platform nga naghiusa aron ipanawagan ang advokasya sa ilang grupo. Ang naumol nga National Union of Delivery Riders o Riders Sentro miduso sa ilang mga kausa ug panawagan ngadto sa ilang mga kompanya. May giumol sila nga Magna Carta for Delivery Riders aron maprotektaan ang ilang sektor. Fair o just compensation, social protection o luwas nga panginabuhian o representasyon ang lakip sa ilang giauhag. May gikahinabi na sila nga mga politiko nga gipaninguha nilang muduso niini aron mapalabang og mamahimong balaod. Basic labor rights and basic labor standards. Hindi pwedeng yung sabihin na porket freelancer, porket independent contractor ay wala na karapatan. No? And sa ngayon, ganun yung nangyayari. Na kapag sinabi freelancer, kung ayaw mo, umalis ka na lang. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Kasamtangang gipasiradaan sa Beijing authorities ang mga tunghaan gumikan sa nasinati nilang tugnaw nga panahon. Ni-issue second highest alert ang Beijing officials ug gimanduan usab ang mga negosyante sa pagtanyag og flexible working conditions sa mga trabahante. Makita sa video nga natabunan og grabing snow ang palibot. Posibleng makasinati og 18 degrees Celsius nga temperatura ang China sa umaabot nga mga adlaw. Age is just a number. Mao kini ang gipamatudan sa 10 anyos nga batang babayi didto sa Australia kinsa nakamaneho og eroplano. Matud sa bata nga si Amy Spicer nga dugay ni niyang pangandoy ang makalupad. Makita sa video nga nagbansay ug nagkatuon og pagpalupad og electric trainer plane nga Pipistrel Alpha Electro si Amy didto sa Jantakot Airport sa Perth, Western Australia. Gihulagway si Amy nga labing bata nga piloto sa tibuok kalibutan, gumikan siya makabilib nga abilidad nga makalupad og eroplano nga bisan siya lang ang nagmanihon ini. Napo ka kilo sa gidudahang shabu nga mobalor sa 68 million pesos na sakmit sa mga sakop sa Police Regional Office 7. Ang report ni Femari Dumabo. Binulto sa gridahang gidiling drogas ang nakuha sa Regional Drug Enforcement Unit 7. Gikan kang Harvey Torres, 30 anyos. Lumad siya nga taga San Pablo City sa Laguna nga kasamtangang nagpuyo sa barangay Kasambagan, Dakbayan sa Subo. Human kini mo'y gitudlo sa mga dinakpan sa kapulisan nga mao'y tinubdan sa illegal nga drogas. Sa bypass operation, nasakmit ang napo ka kilong sa gridahang shabu nga mobalor sa 68 milyones pesos. Ginudang iyapod-apod ang shabu sa Dakbayan ug silingang mga dapit ug sa ubang bahin sa rehiyon. Padayong gisubay sa kapulisan kung si kinsa ang tinubdan sa milyong balor sa illegal nga drogas. Samtang subsubang Cebu City Police sa gihimong monitoring sa nakrenlaing kalihukan ning Pasko hangtod na sa Enero sunod tuig. Nagpasalamat pud mi nga nakuha gid dito kay kabalo na gid ta nga hinangat na gid ang mga dagkong mga aktibidade sa syudad sa Sugbo ug wa ta kabalo basig mapaingon dito. So again, nagkuan gid ta no nga ang katong effort sa atong mga kapulisan especially under the RPDEU nga na dako gid kaayo og kuan dako kayo og kalampusan. Uban ni Cleofer Lumayag ug Marlon Melgazo, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live. Usa ka panimay sa Tagbilaran City sa Bohol na puno sa mga Santa Claus items. Lakip sa dayan-dayan ning panahon sa Pasko ang ilang Christmas village. Atong suruyon, pinaagi nining report. Welcome to my home.
Sa bisan asamang suok sa balay sa pamilyang Lim, halos na puno-puno kini sa mga Santa Claus items o Christmas decorations. Tungod niini, gihulagway kining most Christmassy house sa dakbayan. Naglakip sa labing gamay nga miniature hangtod sa human-sized Santa Claus. Musobra sa 1,000 ka mga Santa Claus items ang koleksyon sa negosyante nga si Mila Lim nga nagkadaghan matag tuig. Sa ilang lawn, nahimutang ang giant Santa Claus, snowman o Christmas lights. Mukapina sa 2 ka dekada nga nangolekta siya og mga Santa Claus items ug ubang mga dekorasyon. Matud ni Lim nga dili tiaw ang pag-decorate niini tungod kay miabot kini sa 3 ka buwan. Ug dili kalikayan nga mahingangha ang mga makabisita. The place is so beautiful. Bukas kini alang sa mga gusto nga mobisita hangtod sa Chinese New Year. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Mas nagkainit ang panagsangka tali sa San Beda Red Lions ug Mapua Cardinals sa Do or Die Finals Game 3 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Kinsa gyud kaha sa duha ang makasungkit sa kadaugan ug makaangkon sa kampyonato. Pulbahin ang mamatag shoot sa bola sa Red Lions ug sa Cardinals sa NCAA Season 99 Finals. Busa makapuso, ayaw gisipyata Game 3 sa finals sa men's basketball karong Domingo na, December 17 alas 2 sa hapon, makita live sa GTV. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso, ila-ilahon ta karon nagpaluyo sa pagkaubol sa grupo sa mga musikero nga motukar og rondalya diya sa lungsod sa Sambuan. Mga kapuso, makauban nato ang mga opisyales sa ilang eskwelahan diha. Sir Narciso Sasan ang school head, Mervin Jerzon overall director, Mr. Cristobal Vaz musical director, Miss Cherme Martinez arts director ug MAPE coordinator. Mayong buntag mga ma'am ug mga sir ug welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-shoutout sa atong mga kapuso nga nagtan-aw diya sa Sambuan ug sa tibuok Sugbo ug Central Visayas. Shoutout sa San Sebastian National High School teachers, sa amoang PTA officials, sa amoang alumni o ang amoang sa lungsod sa Sambuan ni Honorable Tito Calderon Jr. Salamat kayo sa mga nananaw. Shoutout sa tanan and word. Thank you. Salamat for joining us. Good morning. Welcome to San Sebastian National High School. Thank you so much for joining us. Magsugod ko ni Mr. Narciso kay as ilang school head. Mamahimo ba nga gikan kanimo or sa imong makaubanan, introduce yourselves kuno og unsay mga gihandle ninyo nga mga subjects sa eskwelahan. Okay, so ako si Narciso Sasan, ako ang ilahang head teacher 3. Kauban nako si Sir Bas. So Sir Bas, imo please payo ko mention Sir Bas. Ako si Mr. Cristobal Obas, handling MAPI subjects. Ako si Cherme Martinez, MAPI teacher and MAPI coordinator. Ako sad si Marvin M. Gerson, MAPI teacher sad sa grade 8. Ako si Ma'am Jama, teaching MAPE and English. Ako si Jill Antano, I'm also teaching MAPE subjects. Thank you so much. Congratulations sa inyong eskwelahan. Thank you. Thank you. Well, ang San Sebastian National High School nahimong kampyon karong bag-o sa contest musical play nga Pastores. Bago hilang gihimo diya sa lungsod sa Sambuan. Pwede ba mga gamay nga background ni ini o kanusa man mo nagsugod kinsay nagmugna ni ini o kinsay nag-umol pag-cast ani mga bata nga mahimong parte sa inyong play? okay sir, kanang niadtong October 2023 namugna ni nga plano sa contest sa Pastores. Diin gipanguluhan kini sa amuang Mayor Honorable Doc Tito Calderon o ni Sir J. Lord Rulio. So busa nipili gyud kami og mga estudyante sa senior high ug junior high nga may igong katakos sa pagsayaw, kanta, arte ug instrumento. So mao ni ang amuang tubag hagit sa local government unit sa Sambuan. Taon-taon mo nagpreparar ato, Sir Mervin?
Yes, taon-taon yung taon ang paningkamot uban sa among MAPE coordinator sa tanang MAPE, sa tanang teacher gyud. Para ninyo, mga ma'am, og sa kay impact nining play kini pagpahigayon tong pastores sa mga nagtan-aw labi na kini mga bag-ong henerasyon karon ang ngayon bang ibalik nato kining maong pasundayag kining maong kultura matag panahon sa Pasko. Sir Nick, kani nga pastores dugay na gining gipasundayag diri sa amo ang sitio datag sa barangay San Sebastian. Kada Pasko gini siya unta pero pagka 1980s tataw na kayo nga nawala. So mao ni nga unta dako kani siyang impact sa mga kabatan-unan karon kay ila na siyang masaksihan o masabtan ang tinuod nga bertod sa Pasko, ang pagpaubos. So hinaot kami nga ipadayon ang pagpasundayag niini kada Pasko diri sa among lungsod aron naay kapanaminan ang atong kabatan-unan ug sa mga umaabot pud nga henerasyon. Nasayra na mo nga ang nagduyog o mitukar nila kining rondalya sa of course rondalya group gikan mismo sa inyong eskwelahan sa San Sebastian. Pila may edad ini mga bataa nga inyong gitap og yun sa inyo pag-discover sa ilang talento? Well anyway, Sir Nick, kani mga bataan na nagpangidaro ni sila og 16 ngadto sa 18 anyos. Nya ako ni silang na-discover pinagi sa ako ang subject nga MAPE, particularly ang music, nga diin naghatag ko kanila og kanang basic tutorial sa gitara. Dili na ko sila discover nga dali sila talento nining mga kaning talento. Wow. Pag kanindot paminaw na sir, go of course pagpalambo sa talento sa mga kabatan-unan, musika, sa gitara, sa inyong tan-aw dako kinig matabang kanila sir sa ilang kinatibuk ang personalidad estudyante. Sir Nick, dako gyud impact sa mga kabataan kung ilang i-enhance ipadayon nila ang ilang talento nga diin mao ni siya avenue sa ilahang pagtunga sa kolehiyo nga diin mamahimo sila mga scholar kay pinagi silang talento mahimo silang actor or actresses sa school nga gitawag og performing arts mamahimo sila nga scholar nya mahatagan nila ang ilahang privilege nga mahimong scholar sa mga eskwelahan. Isip usa sa mga nagpaluyo, Ma'am Chermaine, nining pagpasundayan tong pastores, usa may gibati nimo nga kamo ang nahimong kampiyon. So, malipayon kayo may nga kami mo'y nakadaog, ang San Sebastian National High School ang nakadaog sa pastores. Though wala mi nagdahom nga kami day makadaog, kaya ang amo lang ato is mapakita sa mga katauhan kung unsa jud kanindot ang pastores sa San Sebastian. Og dako na akong pasalamat sa San Sebastian National High School faculty and staff nga giuluhan ni Sir Narciso Sasan og sa ako ang pamilya nga nihatag or ni support sa paghimo og mga props og sa MAPE and TLE teachers nga nagtinabangay nga mahimo siya nga possible, nga mahimo successful ang amo ang performance. Bisan dili Pasko, mga ma'am og sir, unsa man magpadayon ta ani sa pagpalambo sa talento sa atong mga kabatan-unan. Magpadayon jud ta sir. Kay nasugda naman. So kung nabasa naman jud ta, so ato na lang jud ning ligoon. Kung pwede pwede gali tinuig. Wow. Pagkanindot anak paminawn. Just to close this conversation, Sir Narciso, sa may mensahe ninyo sa mga ginikanan, mga kabatan-unan nga nagtan-aw nato karon, labi na kining dunay mga talento dihang gitag-taguan pa kayo ipakita for Sir Narciso. Sa ato ang mga ginikanan, labi na diri sa San Sebastian, ayaw jud ninyo pugi ang mga bata nga magpakita sa ilahang talento. Ang gani ang among eskwelahan, murag ni focus jud mi ani aside sa among mga academics, ni focus pud mi ani para magamit jud sa mga bata sa deep ed vision. Ginagaingon man dito nga ipakita jud para ang mga bata makuan jud siya sa functional jud siya sa community. So dako jud kami pasalamat sa amuang LGU ni Mayor Calderon nga gipahigayon ning mga aktibidad aside sa pastores na apa sila gipang plano. Then sa amuang eskwelahan pod ang amuang alumni association ni pahigayon jud og mga grand alumni para ang among mga makatukod sila og stage para ang among mga bata dili na muna og sa ubos or sa barangay hall o perform sa barangay hall covered court. Ang among pong mayor ni Sisgot pud siya nako nga takuran mi og covered court para ang among mga bata kung doon namin mga activity sa mga talent
nila or mga academics or extracurricular ari na sa eskwelahan dili na mi munaog sa barangay covered court. So dako kayo pasalamat og hinaot pud unta nga ang mga ginikanan o kaning atong mga kabatanunan ipadayon ang inyong talento. Gusto makamot sa inyuha. Kung na mo talento ipakita, ayaw kauwaw, kung pwede i-broadcast sa TikTok or sa Facebook as long as makita ma-showcase yun ang inyong mga talento. Sir, thank you so much for joining us. Limitadong oras. Salamat kayo, mga teacher sa Sambuan, Cebu. Congratulations kaninyo. Thank you for joining us this morning. Balik pa mi makapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Norman Wesley Brooks, a Canadian singer. Christmas is forever, not just for one day. For loving, sharing, giving are not to put away. Samtang makita ninyo kining mong episodes, official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Salamat mga kapuso sa pagtanaw. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibukan nga puwersa alang sa mas dakong misyon sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Kung kaadlaw na lang, Pasko na. Happy weekend mga kapuso.